Ang magandang balita tungkol kay Hesukristo ayon kay Marcos. Unang kabanata. Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nang matupad ang isinulat ni Propeta Isaias tungkol sa sinabi ng Diyos sa kaniyang anak. Ipapadala ko ang aking mensahero. Mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. Maririnig ang kaniyang sigaw sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kaniyang dadaanan. At natupad ito noong dumating si Juan na tagapagbautismo roon sa ilang. Napakaraming tao ang pumunta sa kanya galing sa Jerusalem at sa buong lalawigan ng Judea. Nangaral si Juan sa mga tao, magsisi kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Magpabautismo kayo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog ng Jordan. Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kanyang kinakain ay balang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya, may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin, at hindi man lang ako karapat-dapat na maging alipin niya. Pinabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa banal na Espiritu. Ang pagbautismo at pagtukso kay Jesus. Sa panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret, na sakop ng Galilea, at nagpabautismo kay Juan sa ilog ng Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na Espiritu, tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. At noon din ay pinapunta siya ng banal na Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutokso ni Satanas. May mababangis na hayop doon, pero tinulungan si Jesus ng mga anghel. Tinawag ni Jesus ang 4 na mangingisda. Nang mabilanggo si Juan na tagapagbautismo, pumunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita na mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. Isang araw, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisdang sina Simon at Andres. Nagahagis sila ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy si Jesus sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang 2 anak ni Zebedee na sina Santiago at Juan na nag-aayos ng kanilang lambat sa bangka nila. Agad silang tinawag ni Jesus. Iniwan nila sa bangka ang ama nilang si Zebedee at ang mga tauhan nila at sumunod kay Jesus. Ang taong sinaniban ng masamang espiritu. Pumunta sina Jesus sa Capernaum. Nang dumating ang araw ng pamamahinga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo at doon ay nangaral si Jesus. Namangha ang mga tao sa mga aral niya dahil nangangaral siya ng may autoridad, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. May isang tao roon na sinasaniban ng masamang espiritu ang biglang nagsisigaw, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos. Pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu. Tumahimik ka at lumabas sa kanya. Pinangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw siya habang lumalabas. Namangha ang lahat ng naroon at sinabi nila sa isa't isa, ano ito? Isang bagong aral na may kapangyarihan. Pati ang masasamang espiritu ay nauutusan niya at sumusunod sila. At mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong Galilea. Maraming pinagaling si Jesus. Mula sa sambahan ng mga Hudyo, pumunta sina Jesus sa bahay ni Simon at Andres. Kasama pa rin nila sina Santiago at Juan. Nakahiga noon ang biyanang babae ni Simon dahil nilalagnat.
Sinabi agad nila ito kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang may sakit, hinawakan ang kamay nito at ibinangon. Biglang nawala ang lagnat ng babae at pinagsilbihan niya sina Jesus. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasaniban ng masamang espiritu. At ang lahat ng tao sa bayang iyon ay nagkatipon-tipon sa harapan ng pinto ng bahay. Maraming may sakit ang pinagaling ni Jesus, anuman ang kanilang karamdaman, at pinalayas din niya ang maraming masamang espiritu. Hindi niya pinayagang magsalita ang masasamang espiritu dahil alam nila kung sino siya. Nangaral si Jesus sa Galilea. Kinabukasan ng madaling araw, bumangon si Jesus at pumunta sa ilang upang manalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang matagpuan nila si Jesus, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Pumunta naman tayo sa mga kalapit bayan para makapangaral din ako roon, dahil ito ang dahilan kung bakit ako naparito sa mundo." Kaya nilibot ni Jesus ang buong Galilea at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at nagpalayas ng masasamang espiritu sa mga taong sinaniban ng mga ito. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumapit kay Jesus ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumuhod ito sa harap niya at nagmakaawang pagalingin siya. Sinabi niya, "Kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako upang maituring akong malinis." Naawa si Jesus sa kanya, kaya hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." Gumaling agad ang sakit niya at siya ay luminis. Pinaalis siya agad ni Jesus at binilinan, "Huwag mo itong ipagsasabi kahit kanino. Sa halip, pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay na malinis ka na." Pero pagkaalis niya, ipinamalita niya ang nangyari sa kanya. Kaya kumalat ang balitang ito hanggang sa hindi na lantarang makapasok si Jesus sa mga bayan dahil pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Kaya roon na lang siya nanatili sa mga ilang, pero pumupunta pa rin doon ang mga tao mula sa iba't ibang lugar. Ikalawang kabanata. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum. Agad namang kumalat ang balitang naroon siya. Kaya napakaraming tao ang nagtipon doon sa tinutuluyan niya hanggang sa wala ng lugar kahit sa labas ng pintuan. At ipinangaral niya sa kanila ang salita ng Diyos. Habang siya ay nangangaral, may mga taong dumating kasama ang isang paralitikong nasa higaan na buhat-buhat ng 4 na lalaki. Dahil sa dami ng tao, hindi sila makalapit kay Jesus. Kaya binutasan nila ang bubong sa tapat ni Jesus at saka ibinaba ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Narinig ito ng ilang mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo roon. Sinabi nila sa kanilang sarili, "Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Nilalapastangan niya ang Diyos. Walang makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang." Nalaman agad ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko, 'Pinatawad na ang iyong mga kasalanan,' o 'Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad'? Ngayon papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na ako na anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi." Tumayo nga ang paralitiko. Agad na binuhat ang kanyang higaan at lumabas habang nakatingin ang lahat. Namangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, "Ngayon lang kami nakakita ng ganito." Tinawag ni Jesus si Levi. Muling pumunta si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Maraming tao ang pumunta roon sa kanya at tinuruan niya ang mga ito. Habang naglalakad siya, nakita niya ang maniningil ng buwis na si Levi na anak ni Alphaeus. Nakaupo siya sa lugar na pinagbabayaran ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya,
Sumunod ka sa akin. Tumayo naman si Levi at sumunod kay Jesus. Habang kumakain si Jesus at ang mga tagasunod niya sa bahay ni Levi, maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang kasama nilang kumakain. Dahil marami sa kanila ang sumusunod kay Jesus. May mga pariseyong tagapagturo ng kautusan na naroon. Nang makita nilang kumakain si Jesus kasama ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang mga itinuturing nilang makasalanan, sinabi nila sa mga tagasunod niya, "Bakit kumakain siyang kasama ng mga taong iyan?" Narinig iyon ni Jesus, kaya sinagot niya ang mga ito. Ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan. Ang tanong tungkol sa pag-aayuno. Nang minsang nag-aayuno ang mga tagasunod ni Juan na tagapagbautismo at ang mga pariseyo, lumapit ang ilang mga tao kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga tagasunod ni Juan at ang mga pariseyo, pero ang mga tagasunod niyo ay hindi?" Sumagot si Jesus, "Maaari bang hindi kumain ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno." Sinabi pa ni Jesus, "Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit, dahil uurong ang bagong tela kapag nilabhan at lalo pang lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak, at pareho itong hindi na mapapakinabangan. Sa halip inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat." Ang tanong tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang araw ng pamamahinga, habang dumadaan sina Jesus sa triguhan, nagsimulang mamitas ng trigo ang mga tagasunod niya. Kaya sinabi sa kanya ng mga pariseyo, "Tingnan mo ang mga tagasunod mo. Bakit nila ginagawa ang ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga?" Sinagot sila ni Jesus, "Hindi niyo ba nabasa sa kasulatan ang ginawa ni David at ng mga kasama niya nang magutom sila at walang makain? Pumasok si David sa bahay ng Diyos noong si Abiatar ang punong pari. Kinain ni David ang tinapay na inihandog sa Diyos, at binigyan pa niya ang mga kasamahan niya, kahit na ayon sa kautusan, ang mga pari lang ang may karapatang kumain nito." At sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Ginawa ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa ikabubuti ng araw ng pamamahinga. Kaya ako na anak ng tao ang makapagsasabi kung ano ang nararapat gawin sa araw ng pamamahinga." Ikatlong kabanata. Ang lalaking paralisado ang isang kamay. Muling pumasok si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo. May isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Araw ng pamamahinga noon, kaya binantayang mabuti ng mga pariseyo si Jesus kung pagagalingin niya ang lalaking iyon, upang may maiparatang sila laban sa kanya. Sinabi ni Jesus sa lalaking paralisado ang kamay, "Halika rito sa harapan." Pagkatapos, tinanong niya ang mga pariseyo, "Alin ba ang ipinapahintulot ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay?" Pero hindi sila sumagot. Galit silang tiningnan ni Jesus, pero nalungkot din siya sa katigasan ng kanilang mga puso. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at gumaling ito. Agad na umalis ang mga pariseyo at nakipagpulong sa mga tauhan ni Haring Herodes. Pinag-usapan nila kung paano nila ipapapatay si Jesus. Sinundan ng maraming tao si Jesus sa tabi ng lawa. Pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa tabi ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao na galing sa Galilea, Judea, Jerusalem, Idumea sa kabila ng ilog ng Jordan at sa palibot ng Tyre at Sidon. Dinayo siya ng mga tao dahil nabalitaan nila ang mga ginagawa niya. Dahil sa dami ng tao, nagpahanda ng isang bangka si Jesus sa mga tagasunod niya, para may masakyan siya
kung sakaling magsiksikan sa kanya ang mga tao. Maraming pinagaling si Jesus, kaya dinumog siya ng lahat ng may sakit para mahawakan man lang siya. Kapag nakikita siya ng mga taong sinasaniba ng masamang espiritu, lumuluhod sila sa harap niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Pero mahigpit niya silang pinagbawalan na sabihin sa iba kung sino siya. Pumili si Jesus ng 12 apostol. Pagkatapos, umakyat si Jesus sa bundok at tinawag niya ang mga taong nais niyang piliin. At lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang makasama niya at suguing mangaral. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Ito ang 12 apostol na kanyang pinili. Si Simon na tinawag niyang Pedro, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee, tinawag niya silang Boanerges na ang ibig sabihin ay mga anak ng kulog, si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago na anak ni Alfeus, si Tadeus, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagtraidor kay Jesus ng bandang huli. Si Jesus at si Satanas. Pag-uwi ni Jesus sa bahay na tinutuluyan niya, muling dumating ang napakaraming tao, kaya siya at ang mga tagasunod niya ay hindi man lang nagkaroon ng panahon para kumain. Nang mabalitaan ng pamilya ni Jesus ang mga ginagawa niya, siya'y sinundo nila, dahil sinasabi ng mga tao na nasisiraan na siya ng bait. May dumating namang tagapagturo ng kautusan galing sa Jerusalem at sinabi nila, sinasaniban siya ni Satanas na pinuno ng masasamang espiritu, at ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Kaya tinawag ni Jesus ang mga tao at nagsalita siya sa kanila sa pamamagitan ng paghahalintulad. Magagawa ba ni Satanas na palayasin ang mga kampo niya? Kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, babagsak ang kahariang iyon. Ganoon din ang mangyayari sa isang tahanang ang nakatira ay nag-aaway-away. Kaya kung si Satanas at ang mga kampo niya ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, babagsak din siya at hindi na makakabangon pa. Hindi maaaring pasukin ng magnanakaw ang bahay ng malakas na tao kung hindi niya muna ito gagapusin. Ngunit kapag naigapos na niya, maaari na niyang nakawan ang bahay nito. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Lahat ng kasalanan at anumang paglalapastangan sa Diyos ay maaaring mapatawad. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa banal na espiritu ay hindi talaga mapapatawad. Ang ganitong kasalanan ay hindi mapapatawad magpakailanman. Sinabi iyon ni Jesus dahil sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na siya ay may masamang espiritu. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Samantala, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Nakatayo sila sa labas at ipinatawag nila siya. Maraming tao ang nakaupo sa paligid niya. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ipinapatawag kayo." Sumagot si Jesus, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Tiningnan niya ang mga taong nakapalibot sa kanya at sinabi, "Ang mga ito ang aking ina at mga kapatid. Ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid." Ika-4 na kabanata. Ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at dahil sa dami ng taong nakapalibot sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon umupo, habang ang mga tao na may nasa dalampasigan. Marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, "Makinig kayo. May isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar, kung saan walang gaanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo rin ito nang masikatan ng araw, at dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. May mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo.
Lumago ang mga damo at natakpan ang mga tumubong binhi, kaya hindi namunga. Ang iba na may nahulog sa mabuting lupa. Tumubo at lumago ang mga ito at namunga. Ang iba'y katamtaman lang ang bunga. Ang iba'y marami, at ang iba na may napakarami. Pagkatapos sinabi ni Jesus, "Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan. Ang layunin ng mga talinghaga." Nang nakauwi na ang mga tao, tinanong siya ng 12 apostol at ng iba pang mga tagasunod niya kung ano ang kahulugan ng talinghagang iyon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba ay pinapahayag ito sa pamamagitan ng talinghaga, upang matupad ang nakasulat sa kasulatan. Tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. Dahil kung makakaunawa sila, magsisisi sila sa kanilang kasalanan at patatawarin sila ng Diyos." Ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung hindi ninyo nauunawaan ang talinghaga na ito, paano ninyo mauunawaan ang iba ko pang mga talinghaga? Ang inihahasik ng manghahasik ay ang salita ng Diyos. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit dumating agad si Satanas at inagaw ang salita ng Diyos na narinig nila. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos at masaya itong tinanggap kaagad. Ngunit hindi taimtim sa puso ang pagtanggap nila. Kaya hindi tumatagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig, dahil sa salita ng Diyos na tinanggap nila, tumatalikod sila kaagad sa kanilang pananampalataya. Ang lupang may matitinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhi, ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin dito sa mundo, paghahangad na yumaman, at paghahabol sa marami pang mga bagay, nakakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namumunga ang salita sa kanilang buhay. Ngunit ang mabuting lupa na hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumanggap nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y katamtaman lang ang bunga, ang iba'y marami, at ang iba na may napakarami. Ang talinghaga tungkol sa ilaw. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan o ilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip inilalagay ang ilaw sa patungan. Ganoon din naman walang nakatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan." Sinabi pa niya, "Makinig kayong mabuti sa sinasabi ko. Bibigyan kayo ng Diyos ng pangunawa ayon sa inyong pakikinig, at dadagdagan pa niya ito. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan, ay kukunin pa sa kanya." Ang paghahalintulad sa binhing tumutubo. Sinabi pa ni Jesus, "Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Habang nagtatrabaho siya sa araw at natutulog sa gabi, ang mga binhing inihasik niya ay tumutubo at lumalago kahit na hindi niya alam kung paano. Ang lupa ang nagpapatubo at nagpapabunga sa tanim. Sisibol muna ang mga dahon, saka ang uhay, at pagkatapos ay ang mga butil. At kapag hinog na, inaani ito ng may-ari dahil panahon na para anihin." Ang paghahalintulad sa buto ng mustasa. Sinabi pa ni Jesus, "Sa ano kaya maitutulad ang paghahari ng Diyos? Sa ano ko kaya ito maihahambing? Katulad ito ng isang buto ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng buto. Ngunit kapag naitanim na at tumubo, nagiging mas mataas ito kaysa sa ibang mga halaman. At kahit ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim ng mga sanga nito." Marami pang talinghaga o mga paghahalintulad na gaya ng mga ito ang ginamit ni Jesus sa pagtuturo sa mga tao ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa.
Hindi siya nangangaral sa mga tao nang hindi gumagamit ng talinghaga, pero ipinapaliwanag naman niya sa mga tagasunod niya kapag sila-sila na lang. Pinatigil ni Jesus ang malakas na hangin at alon. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Tumawid tayo sa kabila ng lawa." Kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangka ring sumunod sa kanila. Habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Hinampas ng malalaking alon ang bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya. "Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo?" Kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, "Tigil, kumalma kayo." Tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Tinanong niya ang mga tagasunod niya, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin?" Takot na takot sila at nag-usap-usap. Sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Ikalimang kabanata. Pinagaling ni Jesus ang taong sinasaniban ng masamang espiritu. Dumating sila sa kabila ng lawa, sa lupain ng mga Geraseno. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking galing sa kuwebang libingan. Ang lalaking ito'y sinasaniban ng masamang espiritu, at doon na siya nakatira sa mga libingan. Hindi siya maigapos ng matagal, kahit kadena pa ang gamitin nila. Ilang beses na siyang kinadenahan sa kamay at paa, pero nalalagot niya ang mga ito. Walang nakakapigil sa kanya. Nagsisisigaw siya araw at gabi sa mga libingan at kaburulan, at sinusugatan ang sarili ng matatalas na bato. Malayo pa si Jesus ay nakita na siya ng lalaki. Patakbo siyang lumapit kay Jesus at lumuhod sa harapan niya. Sinabi ni Jesus sa masamang espiritu, "Ikaw na masamang espiritu, lumabas ka sa taong iyan." Sumigaw ang lalaki, "Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus na anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa pangalan ng Diyos, huwag mo akong pahirapan." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" Sagot niya, "Kawan, dahil marami kami." At paulit-ulit na nagmakaawa ang masamang espiritu kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa gilid ng burol. Nagmakaawa ang masasamang espiritu na kung maaari ay payagan silang pumasok sa mga baboy. Kaya pinayagan sila ni Jesus. Lumabas ang masasamang espiritu sa lalaki at pumasok sa mga baboy. Nagtakbuhan ng may 2,000 baboy pababa ng burol. Nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng baboy papunta sa bayan at ipinamalita roon at sa mga kalapit-nayon ang nangyari. Kaya pumunta roon ang mga tao para alamin ang tunay na nangyari. Pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasaniban ng kawan ng masasamang espiritu. Nakaupo siya at nakadamit at matino na ang pag-iisip, kaya natakot ang mga tao. Ikinuwento sa kanila ng mga nakakita kung ano ang nangyari sa taong iyon at sa mga baboy. Kaya pinakiusapan nila si Jesus na umalis sa kanilang lugar. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap sa kanya ang lalaking gumaling na isama siya, pero hindi pumayag si Jesus. Sa halip sinabi niya sa lalaki, "Umuwi ka sa pamilya mo at sabihin mo sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano kanya kinaawaan." Kaya umalis ang lalaki at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At namangha ang lahat ng nakarinig tungkol sa nangyari. Ang anak ni Jairus at ang babaeng dinudugo. Nang bumalik si Jesus sa kabila ng lawa, napakaraming tao ang nagtipon doon sa kanya. Pumunta rin doon si Jairus na namumuno sa sambahan ng mga Hudyo. Pagkakita niya kay Jesus, lumuhod siya sa paanan nito at nagmakaawa. "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung pwede po sana, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya para gumaling siya at mabuhay." Sumama sa kanya si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao na nagsisiksikan sa kanya.
May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. Naubos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot, pero sa halip na gumaling, ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Nabalitaan niya ang mga himalang ginagawa ni Jesus, kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. Naisip kasi ng babae, mahipo ko lang ang damit niya, ay gagaling ako. Nang mahipo nga niya ang damit ni Jesus, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Agad namang naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya. Kaya lumingon siya at nagtanong, "Sino ang humipo sa damit ko?" Sumagot ang mga tagasunod niya, "Sa dami po ng mga taong sumisiksik sa inyo, bakit pa kayo nagtatanong kung sino ang humipo sa inyo?" Pero patuloy siyang tumingin sa paligid para makita kung sino ang humipo sa kanya. Alam ng babae kung anong nangyari sa kanya, kaya lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harap ni Jesus. Ipinagtapat niya ang katotohanan kay Jesus. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa. Magaling ka na." Habang kausap pa ni Jesus ang babae, dumating ang ilang tao mula sa bahay ni Jairus. Sinabi nila kay Jairus, "Patay na po ang anak ninyo. Huwag niyo nang abalahin ang guro." Pero hindi pinansin ni Jesus ang sinabi nila. Sa halip sinabi niya kay Jairus, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lang." Hindi pinayagan ni Jesus ang mga tao na sumama sa kanya sa bahay ni Jairus. Sa halip, si Pedro at ang magkapatid na sina Santiago at Juan lang ang isinama niya. Pagdating nila roon, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga umiiyak at may mga humahagulgol. Pumasok siya sa bahay at sinabi niya sa mga tao, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, kundi natutulog lang." Pinagtawanan siya ng mga tao, kaya pinalabas niya silang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 niyang tagasunod. Pagkatapos, pumasok sila sa kwartong kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya sa kamay ang bata at sinabi, "Talitha kum," na ang ibig sabihin ay, "Nene, bumangon ka." Bumangon naman agad ang bata at nagpalakad-lakad. 12 taon na noon ang bata. Labis ang pagkamangha ng mga tao sa nangyari, pero mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag ipagsabi kahit kanino ang nangyari. Pagkatapos, sinabihan sila ni Jesus na bigyan ng makakain ang bata. Ika-6 na kabanata. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Umalis si Jesus sa lugar na iyon at umuwi sa sarili niyang bayan. Kasama niya ang kanyang mga tagasunod. Pagdating ng araw ng pamamahinga, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo at nagturo roon. Nagtaka ang maraming taong nakikinig sa kanya. Sinabi nila, "Saan kaya niya nakuha ang karunungang iyan? At ano ang karunungang ito na ibinigay sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Hindi ba't siya ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Hindi ba't ang mga kapatid niyang babae ay dito rin nakatira sa atin?" At hindi siya pinaniwalaan. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at mga kamag-anak at mga kasambahay." Yan ang dahilan kung bakit hindi siya nakagawa ng mga himala roon, maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kamay at pinagaling. Nagtaka siya sa kawalan nila ng pananampalataya sa kanya. Sinugo ni Jesus ang 12 apostol. Nilibot ni Jesus ang mga kanayunan at nangaral sa mga tao. Tinawag niya ang 12 apostol at sinugo sila ng dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. At ibinilin niya sa kanila, "Huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglalakbay kahit pagkain, pera o bag, maliban sa isang tungkod. Pwede kayong magsuot ng sandalyas, pero huwag kayong magdala ng bihisan. Kapag pinatuloy kayo sa isang bahay, doon na lang kayo manatili hanggang sa pag-alis ninyo sa lugar na iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan ng mga tao sa isang lugar, umalis kayo roon
at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Kaya umalis ang 12 at nangaral sa mga tao na dapat nilang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming masamang espiritu at maraming may sakit ang pinahiran nila ng langis at pinagaling. Ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan ni Haring Herodes ang tungkol kay Jesus dahil kilalang-kilala na siya kahit saan. May mga nagsasabi, siya ay si Juan na tagapagbautismo na muling nabuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. Ang sabi naman ng iba, siya ay si Elias. At may mga nagsasabi rin na siya ay isang propeta, na tulad ng mga propeta noong unang panahon. Pero nang mabalitaan ni Herodes ang mga sinabing iyon ng mga tao, sinabi niyang, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko ng ulo. Ipinahuli noon ni Herodes si Juan at ipinabilanggo, dahil tinutuligsa ni Juan ang relasyon niya kay Herodias. Si Herodias ay asawa ng kapatid ni Herodes na si Felipe, pero kinuha siya ni Herodes bilang asawa. Laging sinasabihan ni Juan si Herodes na hindi tama na kunin niya ang asawa ng kanyang kapatid. Kaya nagkimkim ng galit si Herodias kay Juan at gusto niya itong ipapatay. Pero hindi niya magawa dahil ayaw pumayag ni Herodes. Takot si Herodes kay Juan dahil alam niyang matuwid at mabuting tao si Juan. Kaya ipinagtatanggol niya ito. Kahit nababagabag siya sa mga sinasabi ni Juan, gustong-gusto pa rin niyang makinig dito. Pero sa wakas ay dumating din ang pagkakataong hinihintay ni Herodias. Kaarawan noon ni Herodes at nagdaos siya ng malaking handaan. Inimbitan niya ang mga opisyal ng Galilea, mga komander ng mga sundalong Romano, at iba pang mga kilalang tao roon. Nang oras na ng kasiyahan, pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga bisita niya. Kaya sinabi ni Herodes sa dalaga, humingi ka sa akin ng kahit anong gusto mo at ibibigay ko. At sumumpa pa siya na ibibigay niya sa dalaga kahit ang kalahati pa ng kanyang kaharian. Lumabas muna ang dalaga at tinanong ang kanyang ina kung ano ang hihilingin niya. Sinabihan siya ng kanyang ina na hingin ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Kaya dali-daling bumalik ang dalaga sa hari at sinabi, gusto ko pong ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang bandehado. Labis itong ikinalungkot ng hari. Pero dahil nangako siya sa harap ng mga bisita niya, hindi siya makatanggi sa dalaga. Kaya pinapunta niya agad sa bilangguan ang isang sundalo upang dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Pumunta ang sundalo sa bilangguan at pinugutan ng ulo si Juan. Inilagay niya ang ulo sa bandehado at ibinigay sa dalaga. At ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ng mga tagasunod ni Juan ang nangyari, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Pinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Bumalik ang mga apostol na inutusan ni Jesus na mangaral at ikinuwento nila sa kanya ang lahat ng ginawa at ipinangaral nila. Dahil sa dami ng mga taong dumarating at umaalis, wala na silang panahon kahit kumain man lang. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, iwan muna natin ang mga taong ito. Pumunta tayo sa ilang para makapagpahinga. Kaya sumakay sila sa isang bangka at pumunta sa isang ilang. Pero marami ang nakakita at nakakilala sa kanila noong umalis sila. Kaya mabilis namang naglakad ang mga tao mula sa iba't ibang bayan papunta sa lugar na pupuntahan ni na Jesus. At nauna pa silang dumating doon. Kaya nang bumaba si Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Naawa siya sa kanila dahil para silang mga tupa na walang pastol. Kaya tinuruan niya sila ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, nasa ilang po tayo at malapit ng gumabi. Paalisin niyo na po ang mga tao nang makapunta sila sa mga karatig nayon at bukid para makabili ng pagkain. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, kayo ang magpakain sa kanila. Sumagot sila, aabutin po ng 8 buwang sahod ang gagastusin para sa kanila. Bibili po ba kami ng ganoong halaga ng tinapay para ipakain sa kanila? Tinanong sila ni Jesus, ilan ba ang dala ninyong tinapay? Sige, tingnan nga ninyo. Tiningnan nga nila at sinabi kay Jesus,
Mayroon po tayong 5 tinapay at 2 isda. Pagkatapos, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na paupuin ng grupo-grupo ang mga tao sa damuhan. Kaya umupo nga sila ng grupo-grupo, tig-100 at tig-50 bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya para ipamigay sa mga tao. Ganoon din ang ginawa niya sa isda. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang tinapay at isda at nakapuno sila ng 12 basket. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay 5,000. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa bayan ng Betsaida sa kabila ng lawa, habang pinapauwi niya ang mga tao. Nang makaalis na ang mga tao, umakyat siya sa isang bundok upang manalangin. Nang gumabi na, nasa laot na ang bangka at siya na lang ang naiwan. Nakita niyang hirap sa pagsagwa ng mga tagasunod niya dahil salungat sila sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan na lang sana niya sila, pero nakita siya ng mga tagasunod niya na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Natakot sila at nagsigawan dahil akala nila ay multo siya, pero nagsalita agad si Jesus. Ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at biglang tumigil ang malakas na hangin. Namangha sila ng husto dahil hindi pa rin sila nakakaunawa kahit nakita na nila ang himalang ginawa ni Jesus sa tinapay. Ayaw nilang maniwala dahil matigas ang puso nila. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret. Nang makatawid na sila sa lawa, dumating sila sa Genesaret at doon nila idinaong ang bangka. Pagbaba nila, nakilala agad si Jesus. Madaling pumunta ang mga tao sa mga karatig lugar, inilagay sa mga higaan ng mga may sakit, at dinala kay Jesus saan man nila mabalita ang naroon siya. Kahit saan siya pumunta, sa nayon, sa bayan o sa kabukiran, dinadala ng mga tao ang mga may sakit sa kanila sa mga lugar na pinagtitipunan ng mga tao. Nagmamakaawa sila kay Jesus na kung maaari ay pahipuin niya ang mga may sakit, kahit man lang sa laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng nakahipo ay gumaling. Ikapitong kabanata. Ang mga tradisyon. May mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na dumating galing sa Jerusalem at nagtipon sa paligid ni Jesus. Napansin nila na ang ilan sa mga tagasunod ni Jesus ay hindi naghugas ng kamay bago kumain. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay bilang pagsunod sa tradisyon ng kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang nabili sa palengke nang hindi muna nila ginagawa ang ritual ng paglilinis. Marami pa silang mga tradisyong tulad nito, gaya ng paghuhugas ng mga kopa, pitsel, at lutoang tanso. Kaya tinanong siya ng mga Pariseyo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sinusunod ng mga tagasunod mo ang mga tradisyon ng ating mga ninuno? Hindi sila naghuhugas ng kamay bago kumain. Sinagot sila ni Jesus, tamang-tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo na mga pakitang tao. Ayon sa sinulat niya, sinabi ng Diyos na, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin, dahil ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Sinusuway ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, mahusay kayo sa pagpapawalang bisa sa mga utos ng Diyos, para masunod ninyo ang inyong mga tradisyon. Halimbawa na lang, sinabi ni Moises, igalang ninyo ang inyong mga magulang, at ang lumapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. Pero itinuturo nyo naman na kapag sinabi ng isang anak sa mga magulang niya
na ang tulong na ibibigay niya sana sa kanila ay korban. Ang ibig sabihin, nakalaan na sa Diyos. Hindi na siya obligadong tumulong pa sa kanila. Pinapawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng mga tradisyong minana ninyo sa inyong mga ninuno. At marami pa kayong ginagawa na tulad nito. Ang nagpaparumi sa tao. Muling tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat sa akin at unawain ang sasabihin ko. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas sa kanya. Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan." Pagkatapos, iniwan niya ang mga tao at pumasok sa bahay. Nang nasa loob na siya, tinanong siya ng mga tagasunod niya kung ano ang ibig sabihin ng talinghaga na iyon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Bakit? Hindi nyo pa rin ba naiintindihan? Hindi nyo ba alam na anumang kainin ng tao ay hindi nakakapagparumi sa kanya? Sapagkat anuman ang kainin niya ay hindi naman sa puso pumupunta, kundi sa kaniyang tiyan, at idudumi rin niya iyon." Sa sinabing ito ni Jesus, ipinahayag niya na lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Sinabi pa ni Jesus, "Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya na gumawa ng sexual na imoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, at paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan tulad ng pandaraya, kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang, at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nanggagaling sa puso ng tao, at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang pananampalataya ng babaeng hindi Hudyo. Umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre. Pagdating niya roon, tumuloy siya sa isang bahay. Ayaw sana niyang malaman ng mga tao na naroon siya, pero hindi rin niya ito naitago. Sa katunayan, nalaman agad ito ng isang ina na may anak na babaeng sinaniban ng masamang espiritu. Ang babaeng ito'y taga-Phoenicia na sakop ng Syria at Griego ang kanyang salita. Pinuntahan niya agad si Jesus at nagpatira pa sa paanan nito at nagmamakaawang palayasin ang masamang espiritu sa kanyang anak. Pero sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan, "Dapat munang pakainin ng mga anak dahil hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga aso." Sumagot ang babae, "Tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga mumo na nailalaglag ng mga anak." Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, "Dahil sa sagot mong iyan, maaari ka nang umuwi. Lumabas na sa anak mo ang masamang espiritu." Umuwi nga ang babae at nadatna ng anak niya sa higaan, at wala na nga ang masamang espiritu sa kanya. Pinagaling ni Jesus ang isang pipit-bingi. Pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tyre, dumaan siya ng Sidon at umikot sa lupain ng Decapolis at pagkatapos ay tumuloy sa lawa ng Galilea. Doon dinala sa kanya ng mga tao ang isang lalaking pipit-bingi. Nakiusap sila na ipatong ni Jesus ang mga kamay niya sa lalaki. Inilayo muna ni Jesus ang lalaki sa mga tao. Pagkatapos, ipinasok niya ang kanyang mga daliri sa mga tainga ng lalaki. Saka dinuraan ang kanyang mga daliri at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, "Ephata," na ang ibig sabihin, "Mabuksan ka." Pagkatapos nito, nakarinig na ang lalaki at nakapagsalita ng maayos. Pinagbilinan niya ang mga tao na huwag ipamalita ang nangyari. Pero kahit pinagbawalan sila, lalo pa nila itong ipinamalita. Manghang-mangha ang mga tao at sinabi nila, "Napakagaling ng ginawa niya. Kahit mga pipit-bingi ay nagagawa niyang pagalingin." Ikawalong kabanata. Ang pagpapakain sa 4,000. Pagkatapos ng ilang araw, muling nagtipon ng maraming tao sa kinaroroonan ni Jesus. Nang wala na silang makain, tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Naaawa ako sa mga taong ito. 3 araw ko na silang kasama at wala na silang makain.
Kung pauuwiin ko naman sila ng gutom, baka himatayin sila sa daan dahil malayo pa ang pinanggalingan ng iba sa kanila. Sumagot ang mga tagasunod niya, "Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain dito sa ilang para sa ganito karaming tao?" Tinanong sila ni Jesus, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Sinabi nila, 7 po. Pinaupo ni Jesus ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya para ipamigay sa mga tao. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Pinasalamatan din iyon ni Jesus at iniutos na ipamigay din sa mga tao. Kumain sila at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 7 basket. Ang bilang ng mga taong kumain ay mga 4,000. Pagkatapos ay pinauwi na ni Jesus ang mga tao at agad siyang sumakay sa bangka kasama ang mga tagasunod niya at pumunta sila sa Dalmanuta. Humingi ng himala ang mga Pariseyo. Pagdating nila roon, may dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Gusto nilang subukin siya, kaya hiniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos bilang patunay na sugo nga siya ng Diyos. Pero napabuntong hininga si Jesus at sinabi, "Bakit nga ba humihingi ng himala ang mga tao sa panahong ito? Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang anumang himalang ipapakita sa inyo." Pagkatapos, iniwan niya sila. Sumakay ulit siya sa bangka at tumawid sa kabila ng lawa. Ang pampaalsa ng mga Pariseyo at ni Haring Herodes. Nakalimutan ng mga tagasunod ni Jesus na magdala ng tinapay. Iisa lang ang baon nilang tinapay sa bangka. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseyo at ni Haring Herodes." Nag-usap-usap ang mga tagasunod ni Jesus. Akala nila, kaya niya sinabi iyon ay dahil wala silang dalang tinapay. Alam ni Jesus kung ano ang pinag-uusapan nila kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nagtatalo-talo na wala kayong dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaunawa? Hindi ba ninyo ito naiintindihan? Matigas pa rin ba ang mga puso ninyo? May mga mata kayo pero hindi kayo makakita. May mga tainga kayo pero hindi kayo makarinig. Nakalimutan niyo na ba ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang basket ang natira?" Sumagot sila, 12 po. Nagtanong pa si Jesus, "At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 tao, ilang basket ang natira?" Sumagot sila, 7 po. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi niyo pa rin ba naiintindihan ang sinabi ko tungkol sa pampaalsa?" Pinagaling ni Jesus ang lalaking bulag sa Betsaida. Pagdating nila sa Betsaida, may mga taong nagdala ng isang lalaking bulag kay Jesus. Nagmakaawa sila na kung maaari ay hipuin niya ang bulag upang makakita. Kaya inakay ni Jesus ang bulag palabas ng Betsaida. Pagdating nila sa labas, dinuraan niya ang mga mata ng bulag. Pagkatapos, ipinatong niya ang kamay niya sa bulag at saka nagtanong, "May nakikita ka na ba?" Tumingala ang lalaki at sinabi, "Nakakakita na po ako ng mga tao, pero para silang mga punong kahoy na lumalakad." Kaya muling ipinatong ni Jesus ang mga kamay niya sa mata ng bulag. Pagkatapos, tumingin ulit ang lalaki at lumiwanag ang kanyang paningin. Bago siya pinauwi ni Jesus ay binilinan siya, "Huwag ka nang bumalik sa Betsaida." Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Pagkatapos, pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa mga nayon na sakop ng Cesarea Filipos. Habang naglalakad sila, tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "May mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi rin kayo si Elias. At ang iba na may nagsasabing isa po kayo sa mga propeta." Tinanong sila ni Jesus, "Pero para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Pedro, "Kayo po ang Kristo." Sinabihan sila ni Jesus na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Ang unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kaniyang kamatayan. Nagsimulang mangaral si Jesus sa mga tagasunod niya
na siya na anak ng tao ay kailangang dumanas ng maraming paghihirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Ipapapatay nila siya, pero sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ipinaliwanag niya ang lahat ng ito sa kanila. Nang marinig iyon ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan. Pero humarap si Jesus sa mga tagasunod niya at saka sinabi kay Pedro, "Lumayo ka sa akin, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ayon sa kalooban ng tao." Pagkatapos, tinawag niya ang mga tao pati na ang mga tagasunod niya at pinalapit sa kanya. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Kung ako at ang mga aral ko ay kakahiya ni numan sa panahong ito, na ang mga tao'y makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito na taglay ang kapangyarihan ng aking Ama at kasama ang mga banal na anghel. Ikasyam na kabanata. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang dumarating ang paghahari ng Diyos na dumarating ng may kapangyarihan." Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok. Sila lang ang naroon. At habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo. Naging puting-puti ang damit niya at nakakasilaw tingnan. Wala sino man dito sa mundo na makakapagpaputi ng katulad noon. At nakita nila sina Elias at Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabutit narito po kami. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa po para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Ito ang nasabi niya dahil hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin, sapagkat sila ay takot na takot. Pagkatapos, tinakpan sila ng ulap, at may narinig silang tinig mula sa ulap na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Tumingin sila agad sa paligid, pero wala nang ibang naroon, kundi si Jesus na lang. Nang pababa na sila sa bundok, pinagbilinan sila ni Jesus. "Huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang nakita ninyo, hanggat ako na anak ng tao ay hindi pa muling nabubuhay." Kaya hindi nila sinabi kahit kanino ang pangyayaring iyon, pero pinag-usapan nila kung ano ang ibig niyang sabihin sa muling pagkabuhay. Nagtanong sila kay Jesus, "Bakit sinasabi po ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo?" Sumagot siya sa kanila, "Totoo iyan. Kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit sasabihin ko sa inyo, dumating na si Elias at ginawa ng mga tao ang gusto nilang gawin sa kanya, ayon na rin sa isinulat tungkol sa kanya. Ngunit bakit nasusulat din na ako na anak ng tao ay magtitiis ng maraming hirap at itatakwil ng mga tao?" Pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniban ng masamang espiritu. Pagdating ni na Jesus sa kinaroroonan ng iba pa niyang mga tagasunod na naiwan, nakita nila na maraming tao ang nagtitipon doon. Naroon din ang ilang tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa mga tagasunod ni Jesus. Nabigla ang mga tao nang makita nila si Jesus at patakbo silang lumapit at bumati sa kanya. Tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, "Ano ang pinagtatalunan ninyo?" May isang lalaki roon na sumagot, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang anak kong lalaki
dahil sinasaniban siya ng masamang espiritu at hindi na makapagsalita. Kapag sinasaniban siya ng masamang espiritu, natutumba siya, bumubula ang bibig, nagngangalit ang mga ngipin, at pagkatapos ay naninigas ang katawan niya. Nakiusap ako sa mga tagasunod niyo na palayasin ang masamang espiritu, pero hindi po nila kaya. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya, hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin niyo rito ang bata." Kaya dinala nila ang bata kay Jesus. Pero nang makita ng masamang espiritu si Jesus, pinangisay niya ang bata, itinumba at pinagulong-gulong sa lupa na bumubula ang bibig. Tinanong ni Jesus ang ama ng bata, "Kailan pa siya nagkaganyan?" Sumagot ang ama, "Mula pa po sa pagkabata. Madalas siyang itinutumba ng masamang espiritu sa apoy o sa tubig para patayin. Kaya maawa po kayo sa amin. Kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami." Sinagot siya ni Jesus, "Bakit mo sinabing kung may magagawa ako? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin." Sumagot agad ang ama ng bata, "Sumasampalataya po ako, pero kulang pa. Dagdagan niyo po ang pananampalataya ko." Nang makita ni Jesus na dumarami ang taong paparating sa kanya, sinaway niya ang masamang espiritu at sinabi, "Ikaw na espiritong nagpapapipi at nagpapabingi sa batang ito, inuutusan kitang lumabas sa kanya at huwag ka nang babalik sa kanya." Sumigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Naging parang patay ang bata, kaya sinabi ng karamihan, "Patay na siya." Pero hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at itinayo, at tumayo ang bata. Nang pumasok na sina Jesus sa bahay na tinutuluyan nila, tinanong siya ng mga tagasunod niya nang sila-sila lang, "Bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu?" Sinagot sila ni Jesus, "Ang ganoong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin." Ang ikalawang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Umalis sila sa lugar na iyon at dumaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ng mga tao na naroon siya, dahil tinuturuan niya ang mga tagasunod niya. Sinabi niya sa kanila, "Ako na anak ng tao ay bibigay sa kamay ng mga tao na kumukontra sa akin. Papatayin nila ako, ngunit muli akong mabubuhay pagkaraan ng 3 araw." Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niya, at natakot naman silang magtanong sa kanya, "Sino ang pinakadakila?" Dumating sila sa Capernaum, at nang nasa bahay na sila, tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo kanina sa daan?" Hindi sila sumagot, dahil ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaya umupo si Jesus at tinawag ang 12 apostol at sinabi sa kanila, "Ang sino man sa inyo na gustong maging pinakadakila sa lahat ay dapat magpakababa at maging lingkod ng lahat." Kumuha si Jesus ng isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalaw niya ito at sinabi sa kanila, "Ang sino mang tumatanggap sa batang tulad nito dahil sa akin, ay tumatanggap din sa akin. At ang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa aking amang nagsugo sa akin." Kakampi natin ang hindi laban sa atin. Sinabi ni Juan kay Jesus, "Guro, nakakita po kami ng taong nagpapalayas ng masasamang espiritu sa inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan." Pero sinabi ni Jesus, "Huwag niyo siyang pagbawalan, dahil walang sino mang gumagawa ng himala sa aking pangalan ang magsasalita ng masama laban sa akin. Ang hindi laban sa atin ay kakampi natin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang magbigay sa inyo ng kahit isang basong tubig dahil kayo ay kay Kristo, ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala." Mga dahilan ng pagkakasala. Ngunit ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pang talian sa leeg ng gilingang bato at itapon sa dagat. Kung ang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang kamay mo pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa 2 ang kamay mo
pero sa impyerno ka naman mapupunta, kung saan ang apoy ay hindi namamatay. Kung ang paa mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang paa mo, pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa dalawa ang paa mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. At kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo, pero kabilang ka sa kaharian ng Diyos, kaysa sa dalawa ang mata mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Ang mga uod doon ay hindi namamatay, at ang apoy ay hindi rin namamatay. Sapagkat ang lahat ay aasinan sa apoy, mabuti ang asin, pero kung mawalan ng lasa, wala nang magagawa upang ibalik ang lasa nito. Dapat maging tulad kayo sa asin na nakakatulong sa tao. Tulungan ninyo ang isa't isa upang maging mapayapa ang pagsasamahan ninyo. Ikasampung kabanata. Ang turo ni Jesus tungkol sa paghihiwalay. Umalis si Jesus sa Capernaum at pumunta sa lalawigan ng Judea, at saka tumawid sa ilog ng Jordan. Pinuntahan siya roon ng maraming tao at tulad ng dati ay nangaral siya sa kanila. Samantala may mga Pariseyong pumunta sa kanya upang hanapan siya ng butas, kaya nagtanong sila, "Pinahihintulutan ba ng kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tinanong din sila ni Jesus, "Ano ba ang iniutos sa inyo ni Moises?" Sumagot ang mga Pariseyo, "Ipinahintulot ni Moises na maaaring gumawa ang lalaki ng kasulatan ng paghihiwalay, at pagkatapos ay pwede na niyang hiwalayan ang kanyang asawa." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ibinigay ni Moises sa inyo ang kautusang yan dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Ngunit sa simula pa nang likhain ng Diyos ang mundo, ginawa niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos." Pagbalik nila sa bahay, tinanong siya ng mga tagasunod niya tungkol dito. Sinabi niya sa kanila, "Kung hiwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, nangangalunya siya at nagkasala sa una niyang asawa. At kung hiwalayan ng isang babae ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, ay nagkasala rin ng pangangalunya." Pinagpala ni Jesus ang maliliit na bata. Dinala ng mga tao ang kanilang maliliit na anak kay Jesus upang patungan niya ng kamay at pagpalain. Pero pinagbawalan sila ng mga tagasunod ni Jesus. Nang makita ni Jesus ang nangyari, nagalit siya at sinabi sa mga tagasunod niya, "Hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pigilan, dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos na gaya ng pagtanggap ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos." Pagkatapos, kinalong niya ang mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila, at pinagpala. Ang mayamang lalaki. Nang paalis na si Jesus, isang lalaki ang patakbong lumapit sa kanya at lumuhod. Nagtanong ang lalaki, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba. Tungkol sa tanong mo, alam mo ang sinasabi ng kautusan, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, huwag kang mandadaya, at igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, sinusunod ko po ang lahat ng yan mula pagkabata." Tiningnan siya ni Jesus ng may pagmamahal at sinabi, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili ang mga ari-arian mo, at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Nalungkot ang lalaki nang marinig ito, at umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa mga tagasunod niya, "Napakahirap para sa mayayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos." Nagtaka sila sa sinabi ni Jesus, kaya sinabi niya,
Mga anak, napakahirap talagang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Lalong nagtaka ang mga tagasunod niya, kaya nagtanong sila, "Kung ganoon po, sino na lang ang maliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, "Imposible ito sa tao pero hindi sa Diyos, dahil ang lahat ay posible sa Diyos." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Paano naman po kami? Iniwan namin ang lahat upang sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang lahat ng nag-iwan ng bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak, o mga lupa dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa panahong ito ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa, pati mga pag-uusig. At tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Maraming dakila ngayon na magiging hamak, at maraming hamak ngayon na magiging dakila." Ang ikatlong pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kaniyang kamatayan. Habang naglalakad sila papuntang Jerusalem, nauna sa kanila si Jesus. Kinakabahan ang mga tagasunod niya at natatakot naman ang iba pang sumusunod sa kanila. Ibinukod ni Jesus ang 12 apostol at muli niyang sinabi kung ano ang mangyayari sa kanya. "Makinig kayo, papunta na tayo sa Jerusalem, at ako na anak ng tao ay pagkakanulo sa mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan nila ako ng kamatayan at ibibigay sa mga hindi Hudyo. Iinsultuhin nila ako, duduraan, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli akong mabubuhay pagkalipas ng 3 araw." Ang kahilingan ni Santiago at Juan. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee at nagsabi, "Guro, maihihilingin po sana kami sa inyo." "Ano ang kahilingan ninyo?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana po kapag naghahari na kayo ay paupuin nyo kami sa inyong tabi, isa sa kanan at isa sa kaliwa." Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo alam kung ano ang hinihingi ninyo. Kaya nyo bang tiisin ang mga pagdurusang titiisin ko? Kaya nyo ba ang mga hirap na daranasin ko?" Sumagot sila, "Opo, kaya namin." Sinabi ni Jesus, "Maaaring kaya nga ninyong tiisin ang mga ito. Ngunit hindi ako ang pumipili kung sino ang uupo sa kanan o kaliwa ko. Ang mga ito'y para lang sa mga pinaglaanan ng aking Ama." Nang malaman ng 10 tagasunod kung ano ang hiningi ni Santiago at Juan, nagalit sila sa kanila. Kaya tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi, "Alam nyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga bansa ay may kapangyarihan sa mga taong nasasakupan nila. At kahit ano ang gustuhin nila ay nasusunod. Pero hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na gustong maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyo na gustong maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat kahit ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para matubos ang maraming tao." Pinagaling ni Jesus ang bulag na si Bartimeus. Dumating sina Jesus sa Jericho, at nang paalis na siya roon kasama ang mga tagasunod niya at marami pang iba, nadaanan nila ang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeus, na anak ni Timeus. Nang marinig niyang dumadaan si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya, "Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng marami na tumahimik, pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at sinabi, "Tawagin ninyo siya." Kaya tinawag nila si Bartimeus at sinabi, "Lakasan mo ang loob mo. Tumayo ka dahil ipinapatawag ka ni Jesus." Itinapon ni Bartimeus ang balabal niya at dali-daling lumapit kay Jesus. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo?" Sumagot ang bulag, "Guro, gusto ko pong makakita." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Umuwi ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Nakakita siya agad
at sumunod siya kay Jesus sa daan. Ika-11 kabanata. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nang malapit na sina Jesus sa Jerusalem, tumigil sila sa bundok ng mga Olibo malapit sa mga nayon ng Bethfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang 2 niyang tagasunod. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok niyo roon, makikita ninyo ang isang batang asno na nakatali, na hindi pa nasasakyan ng kahit sino. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan ang asno, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at ibabalik din agad." Kaya lumakad ang 2 at nakita nga nila ang asno sa tabi ng daan na nakatali sa pintuan ng isang bahay. Nang kinakalagan na nila ang asno, tinanong sila ng mga taong nakatayo roon, "Hoy, ano ang ginagawa ninyo riyan? Bakit ninyo kinakalagan ang asno?" Sinabi nila ay pinapasabi ni Jesus, kaya pinabayaan na sila ng mga tao. Dinala nila ang asno kay Jesus. Sinapinan nila ng kanilang mga balabal ang likod ng asno at sinakyan ito ni Jesus. Maraming tao ang naglatag ng mga balabal nila sa daan, at ang iba naman ay naglatag ng mga sangang pinutol nila sa bukid. Ang mga nauuna kay Jesus at ang mga sumusunod sa kanya ay sumisigaw, "Purihin ang Diyos! Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Pagpalain nawa ng Diyos ang dumarating na kaharian ng ninuno nating si David! Purihin natin ang Diyos!" Pagdating ni Jesus sa Jerusalem, pumunta siya sa templo. Pinagmasdan niyang mabuti ang lahat ng bagay doon. At dahil sa gumagabi na, pumunta siya sa Betania kasama ang kanyang 12 apostol. Isinumpa ni Jesus ang puno ng igos. Kinabukasan, nang umalis sila sa Betania pabalik sa Jerusalem, nagutom si Jesus. May nakita siyang isang madahong puno ng igos. Kaya nilapitan niya ito at tiningnan kung may bunga. Pero wala siyang nakita kundi mga dahon, dahil hindi pa panahon ng mga igos noon. Sinabi ni Jesus sa puno, "Mula ngayon, wala nang makakakain ng bunga mo." Narinig iyon ng mga tagasunod niya. Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok si Jesus sa templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. Itinaob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng pera at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapating inihahandog sa templo. Pinagbawalan niya ang mga taong may paninda na dumaan sa templo. Pagkatapos, pinangaralan niya ang mga tao roon. Sinabi niya, "Hindi ba't sinasabi ng Diyos sa kasulatan, 'Ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan ng lahat ng bansa'? Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga tulisan." Nabalitaan ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan ang ginawa ni Jesus. Kaya humanap sila ng paraan upang mapatay siya. Pero natatakot sila sa kanya dahil hangang-hanga ang mga tao sa kanyang mga turo. Kinagabihan, umalis si Jesus sa Jerusalem kasama ang mga tagasunod niya. Ang aral mula sa namatay na puno ng igos. Kinaumagahan, nang pabalik na silang muli sa Jerusalem, nadaanan nila ang puno ng igos at nakita nilang tuyong-tuyo na ito hanggang sa ugat. Naalala ni Pedro ang nangyari. Kaya sinabi niya, "Guro, tingnan niyo po ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Natuyo na." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumampalataya kayo sa Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, 'Lumipat ka sa dagat,' at kung hindi kayo nag-aalinlangan kundi nananampalatayang mangyayari iyon, mangyayari nga ang sinabi ninyo. Kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito, at matatanggap nga ninyo. At kapag nananalangin kayo, patawarin niyo muna ang mga nagkasala sa inyo para ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Sapagkat kung ayaw ninyong magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit." Ang tanong tungkol sa awtoridad ni Jesus. Pagdating nila sa Jerusalem, bumalik si Jesus sa templo.
At habang naglalakad siya roon, lumapit sa kanya ang mga namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng mga Hudyo. Tinanong nila si Jesus, "Ano ang awtoridad mo na gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na iyan?" Sinagot sila ni Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, at kapag sinagot ninyo, sasabihin ko kung ano ang awtoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. Kanino galing ang awtoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos o sa tao? Sagutin ninyo ako." Nag-usap-usap sila. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin niya, "Bakit hindi kayo naniwala kay Juan?" Pero kung sasabihin nating mula sa tao, magagalit sa atin ang mga tao. Takot sila sa mga tao dahil naniniwala ang mga tao na si Juan ay propeta ng Diyos. Kaya sumagot sila, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung ganoon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang awtoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito." 12 kabanata. Ang talinghaga tungkol sa masasamang magsasaka. Nangaral si Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, "May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pinabakuran niya iyon at nagpagawa siya ng pisaan ng ubas. Nagtayo rin siya ng isang bantayang tore, at pagkatapos ay pinaupahan niya ang kanyang ubasan sa mga magsasaka at pumunta siya sa malayong lugar. Nang panahon na ng pamimitas ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin sa mga magsasakang umuupa ng kanyang ubasan para kunin ang parte niya. Pero sinunggaban ng mga magsasaka ang alipin at binugbog at pinaalis ng walang dala. Nagsugo ulit ang may-ari ng isa pang alipin, pero ipinahiya nila ito at hinampas sa ulo. Muli pang nagsugo ang may-ari ng isa pang alipin, pero pinatay nila ito. Marami pang isinugo ang may-ari, pero ang iba'y binugbog din, at ang iba'y pinatay. Sa bandang huli, wala na siyang maisugo, kaya isinugo niya ang pinakamamahal niyang anak, sapagkat iniisip niyang igagalang nila ang kanyang anak. Pero nang makita ng mga magsasaka ang kanyang anak, sinabi nila, "Narito na ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya para mapa sa atin na ang lupang mamanahin niya." Kaya sinunggaban nila ang anak, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Pagkatapos, nagtanong si Jesus, "Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan?" Tiyak na pupuntahan niya ang mga magsasaka at papatayin. Pagkatapos, pauupahan niya sa iba ang kanyang ubasan. Hindi niyo ba nabasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ito sa atin. Alam ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ang pinatatamaan ni Jesus sa talinghaga na iyon. Kaya gusto nilang dakpin si Jesus, pero natatakot sila sa mga tao. Kaya pinabayaan na lang nila si Jesus at umalis sila. Ang tanong tungkol sa pagbabayad ng buwis. Pinapunta ng mga pinuno ng mga Hudyo kay Jesus ang ilang Pariseyo at ilang tauhan ni Herodes upang subaybayan ang mga sinasabi niya para may maiparatang sila laban sa kanya. Kaya lumapit sila kay Jesus at nagtanong, "Guro, alam po naming totoo ang mga sinasabi niyo at wala kayong pinapaboran sapagkat hindi kayo tumitingin sa katayuan ng tao, kundi kung ano ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos ang siyang itinuturo ninyo. Ngayon, tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma? Dapat po ba tayong magbayad o hindi?" Pero alam ni Jesus na nagkukunwari sila, kaya sinabi niya, "Bakit ninyo ako sinusubukang hulihin sa tanong na iyan? Magdala nga kayo rito ng pera at titingnan ko." Dinalhan nga nila ng pera si Jesus. Nagtanong si Jesus, "Kaninong mukha at pangalan ang nakaukit sa pera?" Sumagot sila, "Sa emperador." Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos." Namangha sila sa kanyang sagot. Ang tanong tungkol sa muling pagkabuhay. May mga Saduseyo na lumapit kay Jesus at nagtanong,
Ang mga taong ito ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Sinabi nila, "Guro, ayon po sa batas na isinulat ni Moises, kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak sa kanyang asawa, dapat ay pakasalan ng kapatid niyang lalaki ang naiwan niyang asawa para magkaanak sila para sa kanya. Ngayon, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kaya ang byuda ay napangasawa ng ikalawang kapatid, pero namatay din siya nang wala silang anak. Ganoon din ang nangyari sa ikatlo hanggang sa ikapitong kapatid. Namatay silang lahat ng walang anak sa babae. At sa huli namatay din ang babae. Ngayon sa araw ng muling pagkabuhay ng mga patay, sino po sa 7 ang magiging asawa ng babaeng iyon dahil napangasawa niya silang lahat?" Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo, dahil hindi ninyo nauunawaan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay ay wala ng pag-aasawa. Magiging tulad sila ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi nyo ba nabasa ang isinulat ni Moises? Noong naroon siya sa mga nagliliyab na mababang punong kahoy, sinabi sa kaniya ng Diyos, 'Ako ang Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob.' Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kaya maling-mali kayo." Ang pinakamahalagang utos. May isang tagapagturo ng kautusan doon na nakikinig ng pagtatalo nila. Napakinggan niyang mahusay ang sagot ni Jesus, kaya lumapit siya at nagtanong din, "Ano po ba ang pinakamahalagang utos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan ninyo mga taga-Israel, ang Panginoon na ating Diyos ang natatanging Panginoon. Kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa sa dalawang ito." Sinabi ng tagapagturo ng kautusan, "Tama po kayo, Guro. Totoo ang sinabi ninyo na iisa lang ang Diyos at wala nang iba. At kailangang mahalin siya ng buong puso, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At kailangan ding mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Higit na mahalaga ito kaysa sa lahat ng uri ng handog na sinusunog at iba pang mga handog." Nang marinig ni Jesus na may katuturan ng mga sagot nito, sinabi niya rito, "Malapit ka nang mapabilang sa kaharian ng Diyos." Mula noon, wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Ang tanong tungkol sa Kristo. Nang minsang nangangaral si Jesus sa templo, tinanong niya ang mga tao, "Bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Kristo raw ay lahi lang ni David? Samantalang si David na mismo na pinatnubayan ng banal na espiritu ang nagsabing, 'Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway.' Ngayon, kung tinawag siya ni David na Panginoon, paano siyang naging lahi lang ni David?" Wiling-wili sa pakikinig ang mga tao kay Jesus. Babala laban sa mga tagapagturo ng kautusan. Sinabi pa ni Jesus sa kaniyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan. Mahilig silang mamasyal na nakasuot ng espesyal na damit, at gustong-gusto nilang batiin sila at igalang sa mga mataong lugar. Mahilig silang maupo sa mga upuang pandangal sa mga sambahan at mga handaan. Dinadaya nila ang mga byuda para makuha ang mga ari-arian ng mga ito, at pinagtatakpan nila ang mga ginagawa nila sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Ang mga taong ito'y tatanggap ng mas mabigat na parusa." Ang kaloob ng byuda. Umupo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmamasda ng mga taong naghuhulog ng pera. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. May lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Mas malaki ang ibinigay ng byudang iyon kaysa sa lahat ng nagbigay, sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobrang pera nila.
pero ang biyuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay. 14 na kabanata. Ang planong pagpatay kay Jesus. 2 araw na lang noon bago sumapit ang pista ng paglampas ng anghel at pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ang mga namamahalang pari at ang mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng pagkakataon upang lihim nilang madakip at maipapatay si Jesus. Sinabi nila, "Huwag nating gawin sa pista dahil baka magkagulo ang mga tao." Pinuhusan ng pabango si Jesus. Nang si Jesus ay nasa Betania, habang kumakain siya sa bahay ni Simon na dating may malubhang sakit sa balat, dumating ang isang babae. May dala siyang mamahaling pabango na nasa isang sisidlang yari sa batong alabastro. Ang pabangong ito ay puro at mula sa tanim na nardo. Binasag niya ang leeg ng sisidlan at saka ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang tao na naroon. Sinabi nila, "Bakit niya sinasayang ang pabango? Maipagbibili sana iyan sa halagang katumbas ng isang taong sweldo at maibibigay ang pera sa mga mahihirap." At pinagalitan nila ang babae. Pero sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo siya. Bakit niyo siya ginugulo? Mabuti itong ginawa niya sa akin. Ang mga mahihirap ay lagi ninyong makakasama at maaari kayong tumulong sa kanila kahit anong oras. Pero ako ay hindi niyo laging makakasama." Ginawa ng babaeng ito ang makakaya niya para sa akin. Binuhusan niya ng pabango ang katawan ko bilang paghahanda sa aking libing. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kahit saan man ipapangaral ang magandang balita sa buong mundo, ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang pag-alala sa kanya. Nakipagkasundo si Judas sa mga kaaway ni Jesus. Si Judas Iscariote na isa sa 12 tagasunod ay pumunta sa mga namamahalang pari upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang malaman nila ang pakay ni Judas at nangako silang bibigyan siya ng pera. Kaya mula noon, humanap si Judas ng pagkakataon upang maibigay si Jesus sa kanila. Ang huling hapunan ni Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Ito ang araw na inihahandog ang tupa na kinakain sa pista ng paglampas ng anghel. Kaya tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya, "Saan niyo po kami gustong maghanda ng hapunan para sa pista ng paglampas ng anghel?" Inutusan niya ang 2 sa mga tagasunod niya, "Pumunta kayo sa lungsod ng Jerusalem, at doon ay may masasalubong kayong isang lalaking may pasan na isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na papasukan niya, at sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinapatanong po ng guro kung saan ang kwartong kakainan niya ng hapunan, nakasama ang mga tagasunod niya, upang ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking kwarto sa itaas. Kumpleto na ng kagamitan at nakahanda na. Doon kayo maghanda ng hapunan natin." Umalis ang 2 niyang tagasunod, at nang dumating sila sa lungsod, nakita nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus sa kanila, at inihanda nila roon ang hapunan para sa pista. Kinagabihan, dumating si Jesus at ang 12 tagasunod. Habang kumakain na sila sa mesa, sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang isa sa inyo na kasalo ko sa pagkain ay magtatraydor sa akin." Nalungkot sila nang marinig ito, at isa-isa silang nagtanong sa kanya, "Hindi ako iyon, di po ba?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Isa siya sa inyong 12 na kasabay kong nagsasawsaw ng tinapay sa mangkok. Ako na anak ng tao ay papatayin ayon sa sinasabi ng kasulatan. Ngunit nakakaawa ang taong magtatraydor sa akin. Mabuti pang hindi na siya ipinanganak." Huling hapunan ni Jesus. Habang kumakain sila, kumuha ng tinapay si Jesus. Nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya at sinabi, "Kunin ninyo at kainin. Ito ang aking katawan."
Pagkatapos, kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos, at ibinigay sa kanila. At uminom silang lahat. Sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking dugo na ibubuhos para sa maraming tao. Ito ang katibayan ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng Diyos. At sa araw na iyon, iinom ako ng bagong klase ng inumin." Humawit sila ng papuri sa Diyos at pagkatapos ay pumunta sila sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus na ikakaila siya ni Pedro. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Iiwan ninyo akong lahat, dahil sinabi ng Diyos sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magsisipangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako ay muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Kahit iwanan po kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan." Sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Bago tumilaok ang manok ng pangalawang beses ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako." Pero iginiit pa rin ni Pedro, "Hinding-hindi ko kayo ikakaila, kahit napatayin pa akong kasama ninyo." At ganoon din ang sinabi ng iba pa niyang kasamahan. Nanalangin si Jesus sa Getsemane. Pagkatapos, pumunta sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemane. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus sa kanila, "Maupo kayo rito habang nananalangin ako." Isinaman niya sina Pedro, Santiago at Juan sa di kalayuan. Balisang-balisa at nababahala si Jesus. Sinabi niya sa kanila, "Para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Dito lang kayo at magpuyat." Lumayo siya ng kaunti, lumuhod sa lupa at nanalangin na kung maaari, ay huwag na niyang danasin ang paghihirap na kanyang haharapin. Sinabi niya, "Ama, magagawa niyo ang lahat ng bagay. Kung maaari, ilayo niyo sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo." Binalikan ni Jesus ang 3 niyang tagasunod, at dinatnan silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, "Simon, natutulog ka ba? Hindi ka ba makapagpuyat kahit 1 oras lang?" At sinabi niya sa kanila, "Magpuyat kayo at manalangin para hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman." Muling lumayo si Jesus at nanalangin. Ganoon pa rin ang kanyang dalangin. Pagkatapos, muli niyang binalikan ang mga tagasunod niya, at nadatnan na naman niya silang natutulog, dahil antok na sila. At nang gisingin sila ni Jesus, nahiya sila at hindi nila alam kung ano ang sasabihin nila kay Jesus. Sa 3 pagbalik ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tama na iyan. Dumating na ang oras na ako na anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Tayo na. Narito na ang nagtatraidor sa akin." Ang pagdakip kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang biglang dumating si Judas na isa sa 12 tagasunod. Marami siyang kasama na armado ng mga espada at pamalo. Isinugo sila ng mga namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Ganito ang palatandaan na ibinigay ng traidor na si Judas sa mga huhuli kay Jesus. "Ang babatiin ko sa pamamagitan ng isang halik ang siyang pakay ninyo. Dakpin ninyo siya at dalhin, at bantayang mabuti." Kaya nung dumating si Judas, agad siyang lumapit kay Jesus at bumati, "Guro!" Sabay halik sa kanya. At dinakip agad ng mga tao si Jesus. Bumunot ng espada ang isa sa mga tagasunod ni Jesus at tinaga ang alipin ng punong pari, at naputol ang tainga nito. Sinabi ni Jesus sa mga humuli sa kanya, "Isa ba akong tulisan? Bakit kailangan pa ninyong magdala ng mga espada at mga pamalo para dakpin ako? Araw-araw ay nasa templo ako at nagtuturo, at naroon din kayo. Bakit hindi ninyo ako dinakip? Ngunit kailangang mangyari ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin." Iniwan siya noon din ng mga tagasunod niya at nagsitakas sila.
May isang binata roon na sumunod kay Jesus na nakabalabal lang ng telang linen. Dinakip din siya ng mga sundalo, pero nakawala siya at tumakas ng hubad, dahil nahawakan nila ang kanyang balabal. Dinala si Jesus sa korte ng mga Hudyo. Dinala nila si Jesus sa bahay ng punong pari. Nagtipon doon ang lahat ng namamahalang pari, mga pinuno ng mga Hudyo, at ang mga tagapagturo ng kautusan. Sumunod din doon si Pedro, pero malayo-layo siya kay Jesus. Pumasok siya sa bakuran ng bahay ng punong pari at nakiupo sa mga gwardya na nagpapainit sa tabi ng apoy. Doon sa loob, ang mga namamahalang pari at ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo ay nagsisikap na makakuha ng mga ebidensya laban kay Jesus upang mahatulan siya ng kamatayan. Pero wala silang makuha. Marami ang sumasaksi ng kasinungalingan laban kay Jesus, pero magkakasalungat naman ang mga sinasabi nila. May ilang sumasaksi ng kasinungalingang ito laban kay Jesus. Sinabi nila, "Narinig po naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng ibang templo na hindi gawa ng tao." Pero hindi rin magkakatugma ang sinasabi nila. Tumayo sa gitna ang punong pari at tinanong si Jesus, "Wala ka bang maisasagot sa mga paratang na ito laban sa iyo?" Hindi sumagot si Jesus. Kaya tinanong siyang muli ng punong pari, "Ikaw ba ang Kristo na anak ng kapuri-puring Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ako nga, at ako na anak ng tao ay makikita ninyong nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. At makikita rin ninyo ako sa mga ulap na paparating dito sa mundo." Nang marinig ito ng punong pari, pinunit niya ang kanyang damit sa galit at sinabi, "Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ang paglapastangan niya sa Diyos. Ano ngayon ang hatol ninyo?" At hinatulan nila si Jesus ng kamatayan. Dinuraan siya ng ilang naroon. Piniringan din siya at sinuntok at tinanong, "Sige nga, hulaan mo kung sino ang sumuntok sa'yo?" Pagkatapos, kinuha siya ng mga gwardya at pinagbubugbog. Ipinagkaila ni Pedro na kilala niya si Jesus. Nang si Pedro ay nasa loob pa ng bakuran, dumaan ang isang babaeng utusan ng punong pari. Nang makita niya si Pedro na nagpapainit malapit sa apoy, tinitigan niya ito at sinabi, "Kasama ka rin ni Jesus na taga Nazaret, hindi ba?" Pero itinanggi ito ni Pedro. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." Pagkatapos, umalis siya roon at pumunta sa may labasan, at noon din ay tumilaok ang manok. Nakita na naman siya roon ng babaeng utusan, kaya sinabi ng babae sa mga taong naroon, "Ang taong iyan ay isa rin sa mga kasamahan ni Jesus." Pero muling itinanggi ito ni Pedro. Maya-maya sinabi ng mga taong naroon, "Isa ka nga sa mga kasamahan niya, dahil taga Galilea ka rin." Pero sumumpa si Pedro, "Kahit mamatay man ako, hindi ko talaga kilala ang taong sinasabi ninyo." Noon din ay muling tumilaok ang manok, at naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok ng 2 beses, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako." At humagulgol siya. 15 kabanata. Dinala si Jesus kay Pilato. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga namamahalang pari, mga pinuno ng mga Hudyo, mga tagapagturo ng kautusan, at ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo. Ginapos nila si Jesus at dinala kay Gobernador Pilato. Nang naroon na sila, tinanong siya ni Pilato, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabi." Maraming paratang ang mga namamahalang pari laban kay Jesus. Kaya tinanong siyang muli ni Pilato, "Wala ka bang sagot sa paratang ng mga ito? Marami silang paratang laban sa iyo." Pero hindi pa rin sumagot si Jesus, kaya nagtaka si Pilato. Hinatulan si Jesus ng kamatayan. Tuwing pista ng paglampas ng anghel, nakaugalian na ni Pilato na magpalaya ng isang bilanggo na gustong palayain ng mga tao. May isang bilanggo roon na ang pangalan ay Barabas. Nabilanggo siya dahil kabilang siya sa mga nakapatay noong naghimagsik sila laban sa pamahalaan.
Marami ang lumapit kay Pilato at hiniling na gawin muli ang nakaugaliang pagpapalaya ng bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato, "Gusto ba ninyo na palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Alam ni Pilato na pagkainggit ang nagtulak sa mga namamahalang pari na dalhin sa kanya si Jesus. Sinulsulan ng mga namamahalang pari ang mga tao na si Barrabas ang hilinging palayain at hindi si Jesus. Nagtanong ulit si Pilato sa mga tao, "Ano ngayon ang gagawin ko sa taong tinatawag niyong hari ng mga Hudyo?" Sumigaw sila, "Ipako siya sa krus!" Sinabi ni Pilato sa kanila, "Bakit? Ano ba ang ginawa niyang kasalanan?" Pero lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ipako siya sa krus!" Dahil gustong pagbigyan ni Pilato ang mga tao, pinalaya niya si Barrabas. Ipinahagupit naman niya si Jesus at saka ibinigay sa mga sundalo upang ipako sa krus. Pinahirapan ng mga sundalo si Jesus. Dinala ng mga sundalo si Jesus sa loob ng palasyo ng gobernador at tinipon nila roon ang buong batalyon ng mga sundalo. Sinuotan nila si Jesus ng kapa na kulay ube at gumawa sila ng koronang tinik at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, pakutya silang nagsisigaw, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" At paulit-ulit nilang pinaghahampas ng tungkod ang kanyang ulo at pinagduduraan nila siya. Lumuluhod sila sa kanya na kunwari ay sumasamba sa kanya. Matapos nilang kutyain si Jesus, hinubad nila ang kulay ubing kapa at ipinasuot ang kanyang damit. Pagkatapos, dinala nila siya sa labas ng lungsod upang ipako sa krus. Ipinako sa krus si Jesus. Habang naglalakad sila, nasa lubong nila ang isang tao na galing sa bukid. Siya'y si Simon na taga Cyrene, na ama ni Alexander at ni Rufus. Sa pilitan nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagkatapos, dinala nila si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin ay lugar ng bungo. Pagdating nila roon, binigyan nila si Jesus ng alak na may halong mira, pero hindi niya ito ininom. Ipinako nila sa krus si Jesus at pinaghati-hatian nila ang mga damit niya sa pamamagitan ng palabunutan para malaman nila ang bahaging mapupunta sa bawat isa. 9:00 noon ng umaga nang ipako siya sa krus. May karatula sa itaas ng krus at ganito ang nakasulat na paratang laban sa kanya, "Ang Hari ng mga Hudyo." May dalawa ring tulisan na ipinako sa krus kasabay ni Jesus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa pangyayaring ito natupad ang sinasabi ng kasulatan, "Napabilang siya sa mga kriminal." Ininsulto si Jesus ng mga taong napapadaan doon. Napapailing sila at sabay sabi, "O ano ngayon? Hindi ba't sinasabi mong gigibain mo ang templo at muli mong itatayo sa loob ng 3 araw? Bumaba ka sa krus at iligtas mo ang iyong sarili." Ganito rin ang pangungutya ng mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. Sinasabi nila sa isa't isa, "Iniligtas niya ang iba, pero hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Tingnan nga natin kung makakababa sa krus ang Kristong ito na hari raw ng Israel. Kapag nakababa siya, maniniwala na tayo sa kanya." Maging ang mga ipinakong kasabay niya ay nang insulto rin sa kanya. Ang pagkamatay ni Jesus. Nang mag-12 na ng tanghali, dumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Nang mag-3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Nang marinig iyon ng mga nakatayo roon, sinabi nila, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." Tumakbo agad ang isang tao at kumuha ng espongha at isinawsaw sa maasim na alak. Ikinabit niya ito sa dulo ng isang patpat at idinampi sa bibig ni Jesus para sipsipin niya. Sinabi ng taong iyon, "Tingnan natin kung darating nga si Elias upang ibaba siya sa krus." Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Nang sandali ring iyon, nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kurtina sa loob ng templo. Nakatayo sa harap ng krus ang kapitan ng mga sundalo
at nakita niya kung paanong nalagutan ng hininga si Jesus. Sinabi niya, "Totoo ngang siya ang anak ng Diyos." Sa di kalayuan ay may mga babaeng nanonood sa mga nangyayari. Kabilang sa kanila si Salome, si Maria na taga Magdala, at si Maria na ina ni Jose, at nang nakababata nitong kapatid na si Santiago. Ang mga babaeng ito ay sumasama kay Jesus at tumutulong sa kanya noong nasa Galilea siya. Naroon din ang iba pang babaeng sumama sa kanya sa Jerusalem. Ang paglilibing kay Jesus. Namatay si Jesus sa araw ng paghahanda para sa pista. Padilim na noon, at ang susunod na araw ay araw ng pamamahinga. Kaya naglakas loob si Jose na taga Arimatea na puntahan si Pilato at hingi ng bangkay ni Jesus. Si Jose ay isa sa mga iginagalang na miyembro ng korte ng mga Hudyo at isa siya sa mga naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Nang marinig ni Pilato na patay na si Jesus, nagtaka siya. Kaya ipinatawag niya ang kapitan ng mga sundalo at tinanong kung patay na nga si Jesus. At nang marinig ni Pilato sa kapitan na patay na nga si Jesus, pinayagan niya si Jose na kunin ang bangkay ni Jesus. Bumili si Jose ng mamahaling telang linen at kinuha ang bangkay ni Jesus sa krus. Binalot niya ito ng telang binili niya at inilagay sa libingang hinukay sa gilid ng burol. At pinagulong niya ang malaking bato upang takpan ang pintuan ng libingan. Nagmamasid noon si Maria na taga Magdala at si Maria na ina ni Jose, kaya nakita nila kung saan inilibing si Jesus. 16 na kabanata. Muling nabuhay si Jesus. Makalipas ang araw ng pamamahinga, sina Maria na taga Magdala, Maria na ina ni Santiago, at Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. Nang araw ng linggo, kasi sikat pa lang ng araw ay pumunta na sila sa libingan. Habang naglalakad sila, nagtatanungan sila kung sino ang mapapakiusapan nilang magpagulong ng bato na nakatakip sa pintuan ng libingan, dahil napakalaki ng batong iyon. Pero pagdating nila roon, nakita nilang naigulong na sa tabi ang bato. Kaya pumasok sila sa libingan. At nakita nila roon ang isang kabataang lalaking nakasuot ng puti na nakaupo sa gawing kanan. Takot na takot sila, pero sinabi ng lalaki sa kanila, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Nabuhay siyang muli. Tingnan ninyo ang pinaglagyan ng bangkay niya." Pagkatapos sinabi ng lalaki sa kanila, "Lumakad na kayo. Sabihin ninyo sa mga tagasunod niya, lalo na kay Pedro, na mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita gaya ng sinabi niya." Kaya lumabas sa libingan ng mga babae at tumakbo dahil sa matinding takot. Wala silang pinagsabihan dahil takot na takot sila. Maaga-maaga pa ng araw ng linggo nang nabuhay si Jesus. Una siyang nagpakita kay Maria na taga Magdala. Siya ang babaeng may 7 masasamang espiritu na pinalayas ni Jesus. Pinuntahan ni Maria ang mga tagasunod ni Jesus na nagluluksa at umiiyak. At ibinalita ang mga pangyayari. Pero hindi sila naniwala sa ibinalita niyang buhay si Jesus at nagpakita sa kanya. Pagkatapos noon, nagpakita rin si Jesus sa 2 pa niyang tagasunod na naglalakad patungo sa bukid. Pero iba ang kanyang anyo. Kaya bumalik sa Jerusalem ang 2 tagasunod at sinabi sa iba nilang kasamahan na nagpakita sa kanila si Jesus. Pero hindi rin naniwala ang mga ito. Nang bandang huli, nagpakita rin si Jesus sa 11 apostol niya habang kumakain ang mga ito. Pinagsabihan niya ang mga ito dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at sa katigasan ng kanilang puso. Dahil hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya matapos na muli siyang mabuhay. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. At ito ang mga palatanda ang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan,
Magpapalayas sila ng masasamang espiritu. Magsasalita sila sa ibang mga wika. Kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Pagkatapos magsalita ni Jesus sa kanila, iniakyat siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Pumunta naman ang mga tagasunod niya sa iba't ibang lugar at nangaral. Tinulungan sila ng Panginoon at pinatunayan niya ang ipinangangaral nila sa pamamagitan ng mga himala na kanilang ginagawa.